searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Tayo po ay inaanyayahan ng Panginoon every Sunday na tayo magbalik ng papuri at pagsamba sa Kanya dahil karapat-dapat lamang po siya. Na pagka po naranasan natin yung sobra-sobrang pag-ibig ng Panginoon, ang natural response po sa atin ay ibigin din siya ng buong puso. Tama. Amen. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Tunay nga na kayo ang Diyos na tapat at hindi nagbabago. Kayo ang Diyos na aming kasama noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, we thank you for your faithfulness. Tunay nga na totoo ka sa iyong mga salita. Ang iyong mga pangako, Panginoon, ay kailanman hindi mapapako, Lord God, kundi ito iyong tutuparin at patuloy na tutuparin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na totoo sa iyong mga salita. Lord, we thank you for your love. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Kahit kami hindi karapat-dapat, kami iyong inibig ng buong-buo, Panginoon. Kaya sa umaga na ito, amin naman pong ipapakita sa iyo ang aming pag-ibig sa pamamagitan ng mga awiting makalangit, Panginoon. May we glorify you. May we lift your name up high, Lord God, sa aming mga buhay. Lord, salamat po, ikaw ang Diyos na patuloy na aming papupurihan at sasabayin, Lord God. We thank you, Lord Jesus. Amen. We worship you, Lord God. Kung mayroon lamang
Maraming salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagmamana. Salamat sa iyong presensya na narito sa aming kalagitnaan. May we continue to glorify you, Lord God, through our singing and dancing, Panginoon. Dahil sa iyong presensya ay mayroong kagalakan, mayroong kapayapaan, Panginoon. Kaya po, Lord God, we just want to glorify you once again. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Magandang kailangan natin, Panginoon. May tuwa sa piling
Sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasabalang
patuloy na itataas ang iyong dakilang pangalan. Dahil, O Diyos, ang iyong pangalan ay higit sa lahat ng pangalan. Walang kaparis at walang katulad. Panginoon, salamat po, Diyos, dahil wala po kaming ibang titignan na pangalan at sasambitin na pangalan, kundi ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang higit sa lahat ng pangalan, na sa pangalan ito, lahat ng tuhod ay lulod, lahat ng labi ay magsasabi na siya ay Diyos. Kaya minsan ba, kami ay lubos na nagbibigay ng galang, pagpupuri, pagsamba at pagdakila sa nag-iisang pangalan, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Aming Diyos, muli kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaamin, Panginoon, na kung kami ay hiwalay sa iyo, wala nga kaming magagawa. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, patuloy kami kumokonekta sa iyo. Hayaan mo po, Panginoon, na sa oras na aming ilalaan sa apat na sulok ng lugar na ito, hindi lamang namin maranasan ang iyong presensya at ang iyong kapangyarihan, kundi higit sa lahat, Panginoon, kami ay tatanggap ng iyong mga salita, buhay na salita. Salita mo, Panginoon, na nagbabago ng buhay. Salita mo, O Diyos, na nagbibigay ng kalakasan at nagpapatatag ng aming pong pananampalataya. Kaya minsan pa, Panginoon, sa oras nito, patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang kabuuan ng aming pong service na ito. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. Maranasan ka namin, O Diyos, sa araw na ito at sa umaga nito. At hayaan mo po, Panginoon, maranasan namin ang tulong namin ay sa iyo lamang magmumula at manggagaling. Kaya, O Diyos, purihin ka, takilain ka sa umagang ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat may magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Taas na palakpak sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya. Katabi kita ngayon. Huwag na huwag po natin kakalimutan yung mga salitang iyon dahil yun ay napakahalaga sa ating pong pagtitipon tuwing tayo po ay nagsasama-sama tuwing araw po ng linggo sa lugar na ito. Muli, isa pong mapagpala at mabiyayang umaga sa bawat isa. Kumusta po ang selebrasyon ng ating pong Foundation Day? Yung iba, nasa Cloud 9 pa, na yung kanilang barangay ay nanalo ng kariton. At yung street dance ay nanalo yung kanilang barangay. O kaya naman yung iba, yung kanilang bet na doon sa beauty contest ay nanalo. So, alam niyo po, minsan ay napakaganda rin na meron po tayo ng mga ganitong mga pagdiriwang sa ating bayan. Dahil nakikita po natin yung pagkakaisa, yung pagsasama-sama ng lahat ng Licabenyo, na bagamat nagdulot ng matinding traffic, maraming mga kalsada po natin, daanan ang sarado, habang ongoing po yung parade, pero okay lang yun, dahil nakita naman po natin ang kabutihan ng Diyos dahil muli ay nagdulot ng saya at galak
sa puso at buhay ng lahat ng Licabenyo. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Ipagpasalamat din natin sa ating pong Panginoon dahil naidaos na ipagdiwang ng matiwasay. Walang nangyaring sakuna, walang nangyaring kaguluhan. At higit sa lahat, pasalamatan natin yung ating pong mga leader ng ating pong bayan na siyang nagbigay ng oras, panahon, ng talento para mapagsama-sama itong mga activities na ito. At alam niyo po mga minamahal kong kapatid, yun po ang napakaganda sa ating pong bayan. Dahil marami pong mga bayan pag nagdiriwang po ng ganitong mga bagay, ang kanilang isineselebrate ay yung mga saint o yung mga santo na kanilang sinusundan at kinikilala. Pero salamat sa Diyos, dahil dito po sa ating pong bayan, wala po tayong isineselebrate na santo tuwing nagkakatipon-tipon ng buong Licabenyo, kundi ating pong isineselebrate ang pagkakatatag ng ating pong bayan. Pagbibigay ng pagpupugay, pagrespeto at pagkilala doon sa mga tao na ginamit at kinasangkapan ng ating pong Panginoon para magkaroon po ng likha. Amen? Kaya nga po ang tawag po natin ay Foundation Day. Okay? So praise God. So sa oras na ito, ihanda po natin yung ating pong mga sarili sa ating pong pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon at bilang pagbabalik aral doon po sa ating pong pinag-aralan noong nakaraang linggo. Naalala niyo po ba kung ano yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo? Di ba? Simula nung pumasok po tayo sa buwan ng Marso, ang pinag-aralan po natin ay yung iba't ibang pangalan ng ating pong Panginoon. At dito po sa mga pangalan ito na nakakabit sa ating pong Panginoon ay may kanya-kanyang mga biyaya, pagpapala at milagro na ating pong mararanasan sa ating pong mga buhay. Noong nakaraang linggo ay pinag-aralan po natin yung tinatawag na Jehovah Rohe. Okay? Nasa wikang Ingles po ay The Lord is my shepherd. Ang Diyos ang aking pastor. At nakita naman po natin na kung paano si Haring David ay isa-isa na kanyang ipinaliwanag yung katangian ng isang pastol at kung anong pwedeng gawin ng isang pastol sa kanyang tupa at anuman ang magiging response ng isang tupa sa kanyang pastol. At ngayon naman po ay pag-aaralan po natin ang isa pang natatanging pangalan ng ating pong Panginoon, ang pangalang Jehovah Izer. Jehovah Izer. Okay? Na ang ibig sabihin po sa wikang Ingles is, The Lord is my help. The Lord is my help. Ang Diyos ang aking tulong. Amen? Sabihin ko sa iyong katabi, kapatid, ang Diyos ang iyong tulong. Bagamat meron pong mga ginagamit ng mga tao o individual ang ating pong Panginoon para maranasan natin yung tulong na hinahanap natin, yung tulong na kailangan po natin, pero ang Diyos ang humipo at kumilos sa mga taong yan. Amen po ba? So, the Lord is my help, Jehovah Izer. Buksan po natin ang ating po mga banal na kasulatan sa aklat po ng awit 121 verse 1 to 2. Okay? Psalms 121 verse 1 to 2. At babasahin ko po sa New King James Version. Sabi ganon sa salita ng Diyos dito po sa aklat ng Psalms 121 verse 1 to 2, I will lift up my eyes to the hills. From whence comes my help? My help
wisdom comes from the Lord who made heaven and earth. Sa Tagalog, ititingin ko ang aking mata sa mga bundok. Saan baga manggagaling ang aking saklolo? Ang saklolo sa akin ay manggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Dito po makikita po natin kung paano ipinapaunawa ni Haring David ang kahalagahan na maunawaan ng bawat individual na kung siya man ay dumaraan sa isang kalalagayan na siya po ay nangangailangan ng tulong, sabi niya, kanyang itinitingin o itinutuon ang kanyang paningin sa bundok. Bakit kaya nasabi ni Haring David na doon niya sa bundok itinutuon ang kanyang paningin? Bakit hindi sa mga kapatagan o sa mga tao o sa mga puno o ano pa mang mga bagay? Bakit sinabi niya, aking itinutuon ang aking paningin sa bundok? Alam niyo po, kadalasan noong unang panahon, pag sila po ay meron ng nangyayaring labanan sa kapatagan, pag medyo sila ay natatalo na at kailangan nilang i-safety yung kanilang mga sarili, sila ay tumatakbo at umaakyat sa mataas na bahagi. Kadalasan sa bundok. Ganon din po ang mga hayop na sila po ay nakakaramdam ng panghanib. Hindi sila tumatakbo doon sa kapatagan kasi sigurado kayang-kaya silang hanapin at kaya-kaya silang habulin. Kaya ang ginagawa, sila ay umaakyat sa mataas na bahagi ng bundok. Dahil ang sino man na nandoon sa mataas na bahagi ng bundok, sila ay nakakaramdam ng tinatawag na kapayapaan. O yung tinatawag na safe place. Isang, ano ba sa Tagalog yung safe? Isang ligtas na lugar. Okay? Pero, bagamat sinabi ni Haring David na itinutuon ko ang aking paningin doon sa bundok, biglang meron siyang sinabi, saan baga nagmumula ang aking tulong? Okay? Saan baga nagmumula ang aking tulong? Alam niyo po, ang tao, pag siya po ay nangangailangan ng tulong, kung saan-saan natin itinutuon ang ating pong mga paningin at ang ating pong mga sarili para lamang tayo ay makaranas ng tulong. At ano ba itong mga bagay na ito na kadalasan dito itinutuon ng tao ang kanyang paningin dahil sa akala niya doon nagmumula ang kanyang tulong? Una, sa tao. Amen? Yes, gaya nga na nasabi ko sa inyo kanina, ang tao ay merong kakayanan upang ikaw ay tulungan. Pero hindi lahat ng oras at pagkakataon ang tao na iyong inaasahan ay iyong maaasahan ng tulong. Amen? Dahil ang tao ay meron ding limitasyon. Limitado ang kanyang kayang magawang tulong sa iyo. Okay? Yung iba naman, pag sila ay naghahanap ng tulong, hinahanap nila sa mga kayamanan o sa mga bagay na meron po sila. In their resources, in their wealth, in their riches, doon nila hinahanap ang kanilang tulong. Pero alam naman po natin ang katotohanan na lahat ng bagay at kayamanan sa mundong ito
ay merong hangganan at merong limitasyon. Amen? At yung iba naman, hinahanap nila sa iba't ibang bagay. No? Pero alam naman po natin, lahat ng bagay ay merong katapusan. Alam niyo po, kahapon kami po ay nag-conduct ng MIT, yung tinatawag po na Ministry of Intercession Training doon po sa Timba. At pagdating po namin ni Precious, meron po kaming na natanggap kaagad na isang malungkot na balita. Na meron isang kaibigan kaming pastor, dalawang mag-asawang pastor na ito, yung pastor na lalaki ay nagpapastor sa Gimba at yung pastor na babae ay nagpapastor dito po sa Likab, doon po sa may terminal ng mga jeep. No? Sila po ay pastor ng GIL. At alam niyo ho ba, kahapon ng madaling araw, alas 4 ng madaling araw, nagising na lamang ang kanilang isang anak at nakita nila na ang kanilang buong bahay ay nasusunog. Amen? Buti na lang nagising yung kanilang isang anak. At ginising sila at sila po ay nakalabas at ang kanilang naisalba lamang ay yung kanilang sasakyan. Lahat ay natupok. At yung sunog ay nagmula sa kanilang kapitbahay. Amen? So, kung ang ating inaasahan na proteksyon, tulong, ay magmumula doon sa mga bagay na meron tayo, ito'y isang pagpapatunay na lahat ng bagay ay merong katapusan. Malungkot na sa isang lingkod ng Diyos ay nangyari ang bagay na ito. Pero alam po natin na walang nangyayari sa buhay ng tao higit sa lahat ng kanyang mga anak at kanyang mga lingkod na walang magandang plano ang ating Panginoon. Meron at merong magandang plano ang Diyos. Merong dahilan ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, bakit ko na-ikwento ito? Isama po natin sa panalangin itong mag-asawang lingkod ng Diyos na ito. Na hindi madali ang kanilang pinagdaraanan. Hindi madali ang kanilang sitwasyon ngayon. Pero alam po natin, ang Diyos ang magpapalakas sa kanila. Ang Diyos ang magpapanauli ng lahat ng mga bagay na nawala sa kanilang buhay. Amen? Praise God. So, dito po, makikita po natin na maraming mga tao na hinahanap nila yung tulong na kanilang kailangan sa kanilang kapwa-tao, sa kayamanan, sa resources na meron po sila at sa lahat ng iba't ibang mga bagay. Pero, tignan niyo po, si Haring David ay kanyang sinabi dito sa talatang ito at nais niya na ipaunawa sa bawat isa po sa atin. Dahil ako po'y naniniwala, lahat tayo na nandito ay nangangailangan at naghahanap ng tulong sa anumang aspeto ng ating pong mga buhay. Amen? Sabi ni Haring David, saan baga magmumula ang ating sakol? Where does my help comes from? Ano? Sabi ni Haring David. At yung salitang yon ay kanya rin sinagot, sabi ganon, my help comes from the Lord. The Lord who made the heaven and the earth. Ang Diyos na lumalang, gumawa ng langit at ng lupa. At wala na tayong ibang kilalang Diyos na nagsasabi na siya ang lumalang ng langit at ng lupa at lahat ng bagay na nandito sa ibabaw ng lupa. So, ibig sabihin, yung Diyos
na inaasahan niya na pagmumulan ng kanyang tulong ay ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na walang kaparis, walang katulad. Nag-iisa siyang Diyos. At ang Diyos na ito na sinasabi at kinikilala ni Haring David na pagmumulan ng kanyang tulong ay yun din ang Diyos na ating sinasamba sa lugar na ito. Amen po ba? Tama po ba yun? Yun din ho ba ang inyong paniniwala? Parang hindi yata. Amen? At alam niyo po, hindi lamang si Haring David ang nagpapatotoo na ang kanyang tulong ay sa Diyos magmumula. Maging ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa ibabaw ng lupa, na isa ring naging hari ng bayan ng Israel. Siya rin mismo ay nagsabi na ang tulong niya ay sa Diyos magmumula. Hindi niya pinangawakan yung talino na meron po siya. Kundi mismo in-acknowledge niya na ang kanyang tulong ay sa Diyos magmumula. Anong sabi ng Proverbs chapter 18 verse 10? Tingnan natin kung ano sinabi ni Haring Solomon po dito. Sabi nga, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it, and they are safe. Amen? Sa Tagalog, ang pangalan ng Panginoon ay matibay. Gaano raw katibay ang pangalan ng ating Panginoon ayon sa salita ng Diyos ay isang matibay na muog. Tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Sino yung mga kinikilalang matuwid? Yung mga tao na ang kinikilalang Diyos sa kanilang pong buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang Diyos na lumalang ng langit at ang lupa. At sabi nga doon, pag sila ay lumapit, tumakbo sa Kanya, at ginawa siyang kublihan, sandigan. Sabi ganon, mararanasan nila ang pag-iingat ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, sino dito yung may mga alagang mga manok? Sino dito yung nakakita ng manok na merong inakay? Okay? Di ba pag yung manok na merong inakay, yung mga sisiw, pag medyo nakaramdam na ng panganib, ano ang ginagawa? Saan sila tumatakbo? Doon sa pwedeng manila sa kanila at manakit sa kanila? Hindi. Sila'y tatakbo sa kanilang nanay sa inahin. At ano naman ang ginagawa ng inahin? Sabi niya, lumayo ka. Ganun ba yan? Hindi. Hindi niya ginagano ng kanyang pakpak. Ano ang kanyang ginagawa? Pag yung kanyang mga sisiw ay patakbo sa kanya dahil meron na kambang panganib, kanyang ibinubuka ang kanyang pakpak at nilulukuman niya ng pakpak ang kanyang mga sisiw. At doon nakakaramdam ng ano? Ng kaligtasan. At sigurado hindi sila papabayaan ng inahin. Kahit ikaw nga na nagpapakain sa kanya, pag nilapitan mo, tinutupa ka pa nga. Dahil ang akala niya,
sasaktan mo yung kanyang mga anak. Ganon din po tayo. Secure na secure tayo, safe na safe tayo pag tayo ay nasa piling at nasa presensya ng ating Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, hanggat tayo ay nasa mga palad at kamay ng ating pong Panginoon, walang sino mang pwedeng manakit sa atin. Maliban lamang na ikaw ay magre-rebelde, aalis ka doon sa presensya ng ating Panginoon. Pero alam niyo kapatid, maliwanag maging si Haring Solomon, wala siyang ibang kinikilalang matibay na pangalan na kasing tibay ng muog, kundi ang pangalan ng Diyos na kanyang sinasamba at pinagtitiwalaan. At sabi niya, lahat ng matuwid, pag tumakbo sa kanya, tiyak na sila ay ligtas. Amen. Tiyak na sila ay ligtas. At alam niyo ho ba, yung the word na safe, dito sa talatang ito na sinabi ni Haring Solomon, sa Hebrew word, ang salitang safe dito ay sagab. Sagab. S-A-G-A-B. Sagab. Nang ibig sabihin nito ay height and security. Pag sinabing height, mataas. Pag sinabing security, at pag ikaw ay nakakita ng isang security guard, anong pakiramdam mo? Safe ka. Wag lang yung mga security guard sa mall. Amen? So, secure ka. Makakaramdam ka ng security, ng kaligtasan, pag ang Diyos ang kikilalanin mo, iyong matibay na mo. Amen? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, pag meron po tayong pangangailangan na tulong, huwag kang kung saan-saan ka tumatakbo at pumupunta. Amen? As a believer, bilang isang Kristiyano, dapat ang una nating tatakbuhan ay ang Diyos. Amen. Dahil sigurado ligtas ka. Alam niyo po, sigurado nung nararamdaman ng mga tao sa Myanmar at sa Thailand yung matinding pag-uga dahil nagkaroon po ng earthquake, 7.7 magnitude ng earthquake. At nung makita nila yung mga puno, sumasayaw, yung mga building, sumasayaw, at unti-unti na itong, tawag doon, gumuguho. Sigurado, lahat ng tao hindi nila alam ang kanilang gagawin. Nagpapanik. Maliban lamang at naniniwala ko na sigurado, merong isang individual sigurado na walang ibang ginawa kundi lumuhod, lumapit sa Diyos at humingi ng tulong at proteksyon ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga wala tayong ibang masisilungan kundi ang kapangyarihan ng Panginoon. Whether we like it or not, kailangan talaga natin sa buhay natin na lahat tayo ay nasa silong ng proteksyon ng ating pong Panginoon. No? The heads of God's protection. God's covering sa bawat isa po sa atin. At alam niyo ho ba, kung ating pong titignan, yung pangalan ng Diyos na matibay na muog,
It represents His character. Kagaya niyan, pag sinabi mong Aryan, anong nare-represent niya? Di ba? So kung siya ay Pamilya Rosete, she represent ang Pamilya Rosete. Pero tayong lahat, iba-iba man yung ating mga apelyido, pero iisa lamang ang identity po natin. Ano ang identity po natin? Na tayo ay Kristiyano, na tayo ay anak ng Diyos, kabilang tayo sa pamilya ng ating Panginoon, and we represent God's character sa buhay po natin. At dito sa sinabi po ni Haring Solomon, no? That the name of the Lord is a strong tower. And His name represents His character. And the character and the nature of God ay ito. The character of God and the nature of God is to help to those who are in need. Amen? Yung ba yung character ng Diyos? Na pag meron siyang anak na nangangailangan, pababayaan niya ba? Hindi. Pag meron siyang anak na nangangailangan ng tulong, pababayaan niya ba? Hindi. Why? Because it is the character of God to help to those who are in need. Na kanyang poproteksyonan ang kanyang mga anak. Ito yung character ng ating pong Panginoon. Kaya nga si Haring Solomon, bagamat matalino siya, marami siyang kayamanan, powerful siya, pero sabi niya, I will run to that name. Amen? Wala akong ibang titig ng pangalan, kundi ang pangalan ng Diyos. Kasi tuwing naaalala niya at itinutuon niya yung kanyang paningin doon sa pangalan ng Jehovah Iser sa kanyang buhay, tiyak na mararanasan niya ang tulong na nagmumula sa Diyos. In Psalms 20 verse 1 to 2, tignan po natin kung ano rin ang sinabi ni Haring David. Sabi nga, may the Lord answer you in the day of trouble. May the name of the God of Jacob defend you. May He send you help from the sanctuary and strengthen you out of Zion. Amen? Sino raw ang tutulong sa atin? Sino raw ang magbibigay sa atin ng tulong kung tayo ay nasa panganib? When we are in trouble, who is your helper? Sino ang sasagot sa iyong mga panalangin? Ang Diyos. At kadalasan, yaong naglalaga ng tunay na pagtitiwala at lubusang pagtitiwala sa ating pong Panginoon, lalong-lalo na sa panahon na sila ay nasa panganib, ang Diyos ay magpaparanas sa kanila ng kapahingahan. Even though they are facing troubles, they will experience rest. Hallelujah.
Kapatid, kahit meron kang nararamdaman na masakit sa iyong katawan, you can still find rest. Amen? Kahit na ang dami mong iniisip at daming mga gumugulo sa iyong isipan, maraming kabagabagan, kapatid, you can still find rest and experience rest. At walang ibang magbibigay nito kundi ang Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, you will find rest sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So many of those who put their trust in the Lord, even in the day of their needs and troubles, they will find rest and help from Jehovah is there. Because their God is their help. In Psalms 33, verse 20 to 21. Tingnan niyo po sa Haring David. Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. For our heart shall rejoice in Him, because we have trusted in His holy name. Hallelujah! So, tayo'y makakaranas ng tulong sa ating Panginoon dahil Siya ang ating dagliang tulong. Minsan, pag sa tao nababalang, amen? Meron nga tayong kasabihan, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Bakit? Masyadong mabagal. Na-delay yung supply. Na-delay ang tulong. Pero sa Diyos, tuwing ikaw ay nanghihingi ng tulong sa Kanya at meron kang pangangailangan, hindi yan nag-delay kasi ang Diyos laging nasa tamang oras at tamang panahon. Hindi siya advance, hindi rin siya late, laging nasa tamang oras at panahon. Alam niyo po, itong mga binabanggit kong mga talatang ito, lahat ng sumulat nito at nag-declare nito ay puro mga hari. Pero magtataka kayo, bakit? Hari na sila. Powerful sila. Kayamanan, marami sila. Kasundaluhan, marami sila. Kumbagay, wala na silang hahanap-hanapin pa. Pero merong mga bagay sa kanilang mga buhay na ang Diyos lamang ang pwedeng makatulong. Kung itong mga haring ito, ganoon ang kanilang pananaw, sino pa kaya tayo? Amen? Na kung titignan natin, ikukumpara natin ang ating mga sarili, wala tayong panama doon sa kayamanan na meron sila, sa power na meron sila. Wala tayo sa kalingkingan. Pero sila pa rin ay umasa sa Diyos na ang kanilang tinitignan at tulong ay sa Diyos magmumula. Another king, si King Asa, na puro asa na lamang. Si King Asa, 2 Chronicles chapter 14, verse 11. Ito yung panahon na yung Ethiopian army ay handang-handa na sila ay salakayin at lusubin. At dahil sa ganong kalalagayan, wala pa rin ibang inasahan at nilapitan nitong si King Asa. Ang inasahan niya ay ang Diyos. Sabi ganoon ng salita ng Diyos, 2 Chronicles chapter 14 verse 11. And Asa cried out to the Lord his God and said, Lord, it is nothing for you to help.
Para minsan ganito tayo. Pag medyo matindi na yung pinagdaraanan ng Panginoon, wala ka bang pakialam? Panginoon, wala ba kami maasahan na tulong mula sa iyo? Ginawa na namin ang lahat, pero wala pa rin nangyari. Whether with many or with those who have no power, help us, O Lord our God. For we rest on you and in your name. Tingnan niyo po palagi nilang sinasabi, in your name. Kaninong pangalan? In your name, we go against this multitude. Oh Lord, you are our God. Do not let man prevail against you. Hallelujah. Amen. Mga kapatid, bilang mga born-again believers na walang ibang kinikilalang Diyos sa ating mga buhay at walang ibang Diyos na pinaglagakan nyo ng inyong mga buhay at pananampalataya at pag-asa. Dapat maging kagaya tayo ng King Asa na walang ibang inasahan na pagmumulan ng kanyang tulong, kundi sa Diyos na makapangyarihan. Na kinikilala niya ang kapangyarihan ng pangalan ng Diyos, ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Na sa pangalan ito, lahat ng tuhod ay luluhod. Amen? Hallelujah. Another king. Ito naman ay si King Hezekiah. At itong mga salitang ito ay nabanggit ni King Hezekiah nung kanyang panahon bilang hari ng bayan ng Israel ay nandoon na nagbabadya ang kasundaluhan ng mga Assyrian army. They are now ready to invade Israel during the time of King Hezekiah. At dahil sa ganong kalalagayan, ano ang ginawa ni King Hezekiah? King Hezekiah showed his true and total trust to Jehovah Israel. Anong sabi diyan in verse 8 ng 2 Chronicles chapter 32? Sabi nga, with him is an army of flesh. But with us is the Lord our God. Amen? To help us and to fight our battles. Amen? And all the people were strengthened by the words of Hezekiah, king of Judah. Amen? Sabi ganon, sino raw ang kanilang kinikilalang tutulong sa kanila? Ang Diyos. At sino raw ang makikipaglaban sa kanila? Who will fight their battles? Ang Diyos. Ganun din po, may kanya-kanya tayong laban sa buhay. We have different kinds of battles in life. Amen? Pero tandaan natin, if you know that your God is your ever-present help, and your God is a powerful God, amen? Na in Him all things are possible. Na ang mga bagay na imposible sa atin ay posible sa Kanya, na ang mahirap sa atin ay napakadali sa Kanya. Kapatid, He is the one who will fight our battles. Amen. Amen. King Hezekiah declared that their battles that they are facing during that time, God
will fight that battles. Sa bagong tipan, Jesus is our Jehovah Israel. Sa ating kapanahunan ngayon, as we continue to declare the name of Jesus, Jesus is our ever-present help in times of trouble. Amen? 1 John chapter 2, verse 1. Sabi ganon, my little children, these things I wish to you, so that you may not sin, and if anyone sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Amen? Ibig sabihin, sino ang tutulong sa atin para mapatawad ang ating mga kasalanan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tutulong sa atin. Siya ang gagawa ng lahat para tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Sabi nga lang po, he says, in an acceptable time, I have heard you, and in the day of salvation, I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Hallelujah. Alam nyo, walang pwedeng magbigay sa atin ng kaligtasan. Hindi lamang kaligtasan sa anumang kapahamakan, hindi lamang kaligtasan sa ating mga pisikal na pangatawan, kundi higit sa lahat, kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen? Na walang ibang pagmumulan ng kaligtasan ng ating kaluluwa upang matanggap natin ang buhay na walang hanggan ay kay Jesus lang. Amen? Hebrews chapter 2 verse 16. Ano sabi po dyan? For indeed, He does not give aid to angels, but He does give aid to the seed of Abraham. And who are the seed of Abraham? We are the seed of Abraham. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At dahil sa Kanya, tayo ay merong kaligtasan. Meron tayong kinabukasan. At meron tayong buhay na walang hanggan dahil kay Kristo Jesus. Alam nyo, sa panahon na meron po tayo, talaga naman, hindi pwede hindi ka matatakot. Hindi pwede hindi ka mag-aalala. Lalo-lalo na kung ang inaasahan mo ay remittance ng iyong mahal sa buhay na nagtatrabaho sa abroad. At dahil sa kanilang suporta kay Duterte, isang linggong hindi magre-remit, ay ikaw umasa ka lamang sa remittance. Dahil kay Duterte, naapektuhan ang iyong pangangailangan. Paano kung doon tayo nakatingin? Paano kung doon tayo umaasa? Kapatid, mabalang man ang remittance, mag-boycott man yung mga OFW, hindi tayo mag-aalala. Amen po ba? Hindi tayo matatakot. Kahit ano pang nangyayari ng mga balita at ingay sa politika dito sa ating bansa at iba't ibang panig ng mundo, grabe na nang nangyayari mga kalamidad, mga minamahal kong kapatid.
Huwag natin ituon ang ating paningin sa mga bagay na iyon. Ituon lamang natin ang ating paningin sa nag-iisang pangalan, ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Na sigurado, tiyak tayo ay merong dagliang tulong sa Kanya. Meron tayong pag-asa sa Kanya. Meron tayong katagumpayan sa Kanya. Kaya nga kapatid, anuman yung iyong pinagdaraanan, masyado ka nang nahihirapan sa iyong nararamdaman, sa iyong pisikal na pangatawan, masyado ka na nag-aalala. Sa iyong pangangailangan, pinansyal, masyado ka nang nag-aalala, masyado ka nang natatakot at hindi ka na makatulog. Ano man yung mga bumabagabag sa iyo, kapatid, tandaan mo, merong isang imbitasyon na napakalaga ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? At ano yung imbitasyon na yon? Dito tayo magtatapos. Sabi ka rin in Matthew chapter 11 verse 28, napakahalagang imbitasyon sa lahat na naghahanap ng tulong, sa lahat na naghahanap ng kapahingahan, sa lahat na naghahanap ng kapayapaan. Ito yung imbitasyon ng ating Jehovah Izir sa ating kapanahunan. Anong sabi po niyan? Come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hallelujah. Sabi ganon, hali kayo. At sino ang nag-aanyaya? Si pastor? Si mayor? Si governor, si presidente, o sino mang mayaman? Hindi. Ang nag-aanyaya ay walang iba, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ka noon, hali kayo. Kayong lahat na nabibigatan. Kayong lahat na merong pasanin. Kayong lahat na nahihirapan. Kayong lahat na nag-aalala. Come. At ang pangako niya, and I will give you rest. Kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Kapatid, ang tunay na kapahingahan, masusumpungan lamang kay Kristo. Amen? Yan ba yung hinahanap mo? Yan ba ang kailangan mo? Yan ba yung tulong na gusto mo sa iyong kalalagayan ngayon? Kapatid, the Word of God says, come. Come. Come to Jesus. Lumapit tayo sa Diyos. At yun yung gagawin natin ngayon. Come to Him. At sigurado, ano man yung kayang gawin ng Diyos, ibibigay niya, gagawin niya sa buhay mo. Tayo po tumayo at tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Taas po natin ang ating kamay. Huwag mong pansinin ang iyong katabi. Itoon lamang mo ang iyong paningin sa iyong Jehovah Izir, sa Diyos na pinagmumulan ng iyong tulong. Nakita natin sa mga talatang ating napakinggan na sa buhay ng mga haring ito, sa buhay ni Haring David, ni Haring Solomon, ni Haring Hezekiah, ni Haring Asa, nakita natin kung paano sila umasa, lumapit, humingi ng tulong sa kinikilala nilang Diyos na pinagmumulan ng kanilang tulong. Kapatid, yung Diyos na nilapitan ng mga haring ito, yung Diyos
na pinaglagakan ng grabing pagtitiwala ng mga hari nito, ay siya rin yung Diyos na pinaglalagakan natin ng ating pagtitiwala at pananampalataya. Tandaan natin ang sabi ng salita ng Diyos, those who will put their trust unto the Lord will never put to shame. Walang mapapahiya na isang anak ng Diyos na nandito, na naglalagak ng kanyang lubusang pagtitiwala sa Diyos na kanyang Panginoon ay mapapahiya. Wala. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na muling nagpabukas sa aming mga kamalayan. Salamat po, Panginoon, dahil yung Diyos ng mga hari nito ay siya rin yung Diyos na aming nilalapitan sa mga oras na ito. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan at ang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, narito ang iyong mga anak. Lumalapit, Panginoon. Isinusuko ang lahat ng kabigatan, lahat ng pasanin na kanilang taglay-taglay sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. Lord, hindi mo lamang bubuhatin at kukunin yung mga bagay na nagpapabigat sa amin, kundi, Panginoon, Lord, bibigyan mo kami ng kapahingahan. Lord, alam mo na kami, O Diyos, ay napapagod na. Alam mo, Panginoon, na nandun na kami sa isang kalalagayan na gusto na naming sumuko. Dahil sa bigat, dahil sa dami ng mga bagay na aming pinagdaraanan sa aming mga buhay. Pero salamat, Panginoon, Lord, kung paano idiniklara ni Haring David, ni Haring Solomon, ni Haring Hezekiah, ni Haring Asa, that you are the Jehovah is here. Lord, today, we declare in our midst that you, Jesus, is our Jehovah is here in our lives. Salamat po, Panginoon. You are our ever-present help, even in times of troubles, even in times of need, Lord. You are our ever-present help. Lord, kami makakaranas hindi lamang, Panginoon, ng saklolo, ng kaligtasan, kundi, Lord, in you we will find rest, kapahingahan sa lahat ng aspekto ng aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Patuloy na hipuin mo ang iyong mga anak at hayaan mo po, Panginoon, ang patuloy ng panghawakan ay ang mga salita mo at pangako mo sa kanilang mga buhay. Kaya, Ama, minsan pa, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Lord, anuman ang nagpapabigat sa buhay ng iyong mga anak, tanggalin mo ito, Panginoon. Anuman ang nagpapahirap sa kanila, tanggalin mo, O Diyos. Sakit at karamdaman, Lord, tanggalin mo. Igawad mo ang kagalingan, igawad mo ang himala. I declare, O God, divine health, good health sa bawat isa. Lord, ang nagpapabigat sa kanila, pangangailangan pinansyal, in the name of Jesus, I declare open heaven upon their lives, Lord, at igawad mo, Diyos,
kanilang mga buhay. Sa pangalan ng Jesus. Ingatan mo ang bawat isa po sa atin. Iparanas mo, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, sa buhay namin, sa aming kalagayan, sa aming pamilya, sa aming negosyo, Lord, O God, maging sa ministeryo ito, we declare, O God, that You are our Jehovah is here. Lord, thank You. We praise You and we glorify Your name, O God. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.